Pumirma na ng kasunduan ng COMELEC at nanalong bidder para sa internet voting na gagamitin po ng mga overseas Filipinos. Umaasa ang COMELEC na dadami ang bobotong Pilipino sa ibang bansa sa 2025 elections dahil sa mas pinadaling internet voting. Narito ang aking pampagising na balita. Mula sa pagkuha ng litrato online, pag-encode sa mga personal na impormasyon, hanggang sa pagpicture ng passport. Ilan lang ito sa mas pinadaling proseso ng pagpaparegister ng mga kapatid nating OFW para makalahok sa 2025 midterm elections sa pamamagitan ng online o internet voting. Sa unang pagkakataon, pinakita ang sistemang inaprubahan ng COMELEC para sa internet voting na gagamitin ng mga overseas Filipinos. Ang nanalong bidder, ang joint venture ng SMS Global Technologies Inc. at Sequentech Incorporated. Sinisiguro nilang magiging ligtas ang botohan sa pamamagitan ng internet. Mayroon do itong security features tulad ng two-factor authentication na hinihingi bago makaboto. Oras na pumasa ang botante sa two-factor authentication, mapupunta siya sa link na magdadala naman sa kanya sa online ballot para mailagay na niya ang kanyang boto. The kind of system that we are going to use in these elections is a system that is end-to-end verifiable, which means that the votes are encrypted, they are private, and the process from the beginning, when you cast the ballot, to the end, this means that you can check, in this case, that the cast ballot is correct. Hindi naman daw baguhan ng Sequent pagdating sa internet voting. Humawak na raw sila ng botohan sa iba't ibang bansa at organisasyon tulad sa Spain, Germany at Canada. Pero ito raw ang unang pagkakataon na hahawak sila ng national elections. Sa datos ng COMELEC, mahigit 600,000 nakabotong Pilipino sa iba't ibang bansa noong 2022 elections. Mahigit 40% yan mula sa kabuuang 1.69 million registered overseas Filipino voters. Target ng COMELEC na umabot ng hanggang 3 milyon ang bilang ng mga botanteng Pinoy sa abroad. Tingin na ahensya, mas makakaengganyo itong internet voting para mas maraming makapagparehistro overseas, kabilang na ang nasa 300,000 mga seafarer. Sa ngayon, nasa 1.17 million pa lamang ang registered overseas Filipinos mula nang simula ng pagpaparehistro noong nakaraang taon. Pagkakataon natin makaboto, yung hindi na tayo pupunta sa embahada, hindi tayo padadala ng envelopes na naglalaman ng balota, gamit lang ang inyong cellphone, laptops, iPad, makakaboto tayo. Naniniwala po tayo sa makabagong teknolohiya na meron tayo sa kasalukuyan, tulad ng internet banking, tulad ng tinatawag po natin ng pagbabayad ng mga bills using the internet. Wala naman pong pinagkaiba yung dito po sa internet voting. Magkakaroon pa rin naman daw ng counting at canvassing sa mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa para sa mga botong magmumula sa internet voting. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.